Actually, yung mga tinapay napansin ko lahat is Canada made. Ayan. Ngayon, it really affected kung paano kami mag-shopping. Like, almost 90%. Nagiging conscious ka na sa kung anong kukunin mo. Lahat talaga mo, may ano na. Flag. Kahit dito, hindi lang sa mga tinapay tsaka sa mga produce, yung mga flag. Ayan, kung sino man mag-grocery ngayon dyan, sinishare ko sa inyo. Kung madami kayo sa bahay, baka masira lang kasi sa amin, matapon lang, sayang naman yung pagkain. Pero napakalaki. Ang bigat! Ilang ano to? 11 kilo, ang bigat. Morning guys! Musta kayong lahat? Medyo bangag pa kami. Monday kasi ngayon. Pero nag-work kami kahapon, Sunday. Sunday. So parang, yung body clock mo is medyo messed up. Akala ko kahapon, Monday. Pero Sunday, kaya lang working kami pareho. Kaya parang nag-iba. Antok na antok pa din kami. Kasi sobrang gloomy ngayon dito sa Calgary. Doon nagtutunaw na yung mga snow. Kahapon medyo madalas yung daan pag naglalakad ka. Pero kapag nagde-drive ka, yung mga daan is okay naman. Pag lang naglalakad ka sa mga residential na areas. Pakita ko sa inyo ngayon sa labas. Ito ngayon dito, may mga snow pa din pero natunaw na yung sa mismong floor. Konti na lang. Kasi this weekend, plus 2 digits, parang 17 starting Friday. Actually, Friday mag-start. Sama ko pala kayo ngayon sa superstore. Mag-grocery tayo ng kaunti. Pakita ko sa inyo yung paano na nila nilalagay yung prices ngayon doon na may kasamang Canadian flag para sa kaalaman ng lahat kung ano yung mga Canadian products. Ayan, sobrang gloomy ngayon kaya parang it affects your mood, nakakatamad. 0 degree pa lang ngayon dito sa Calgary. Feels like -6. Tapos, may forecast ng snow in the next 3 days yata. Hindi ko lang alam kung madami. So, hopefully, hindi naman sobrang dami. At kung magpa-plus 2 digits naman sa Friday and so on, matutunaw naman yung snow kung sakali. Hanap lang kami ng parking. Andito na kami sa superstore. 12:30 ng hapon. Ang dami nang ang tao. Monday na Monday. Punong-puno agad. Ang dami nga eh. Hanap tayo ng mapaparkingan. Dapat talaga either maaga ka dito o yung closing. Dito na tayo sa superstore. Naka-sale yung strawberry ni Kian. Let's go get strawberries. Ito, naka-sale yung strawberry ni Kian na 2 pounds. Favorite niya to eh. $7.94. You want some? Yeah. Favorite Kian. Saka masarap yung brand na to, Driscoll's. Remember the one there? Yeah. Ayan, tulad nito, nakalagay kung product of USA sa baba. Ito, product of USA, Brazil, USA, China, Mexico, Morocco. Ayan. Mamaya, pakita ko sa inyo yung mga may flag. Granny Smith. Hanap muna tayo ng isda. Kasi nagluto ng munggo si Mamsi. Hanap ako ng mackerel. Sana may nakasale na mackerel. Ito. Pwede na. $8 isa. Ayun. Masarap to kapag katerna munggo. Meron ding mga daing dito, bangus, mga natin, Filipina products, at saka tinapa.
Ayan, ito yung presyo nila. Mas mahal lang ng konti. Pero pwede na. Kuha tayo ng banana. Ayan, yung kulay green. Ayan, banana, consentia product. Ayun. Pati itong organic na isa. Pero usually yung regular lang yung kinukuha namin. 78 cents per pound. Kuha ako ng green. Kuha naman tayo ng mansanas. Ito guys, yung sinasabi ko na nakita ko last time yung nag-grocery kami ni Iban. Nakalagay yung Canadian flag pag product of Canada. Ayan. Ang dami oh. Ito pa. Mga mansanas. Ito naka-sale ngayon. Ang dami oh. Ayan. Ito na lang kukunin ko. Last time yun din yung kinuha ko. Yung mga made in Canada na mansanas. Dami. Ayan. Kahit dito nakalagay yung Canadian flag pag made in Canada. Pati itong kamatis. Pakita ko sa inyo. Yan. Iniba na nila dito sa Superstore. Plus itong Real Canadian Superstore ay brand ng Canada. Ito hindi. So yung may mga ano lang. Pero nakalagay kung saan galing yung mga products. Ayan. Tsaka to, yung nakalagay din. Puntahan natin yung cart natin. Nalalaro ni Iban si Kian para hindi mainis. Ito. Kinuha ko na made in Canada. Okay. Ito rin. Napakita ko lang sa inyo. And ngayon, it really affected kung paano kami mag-shopping. Like, almost 90%. Nagiging conscious ka na sa kung anong kukunin mo. Gawa ng trade war. Itong carrots is nakalagay Canada or USA. Onion naman. Tara. $3.49. Kuha tayo ng onion. Ito pa. Sabi nila minsan mas mura daw kung bibili kami ng ganito kadami. Isang sako talaga. Pag naka-sale. Kaya lang, baka masiraan, matatapon lang. Tulad nito, 7 lang to. Limit 1. Ano? Tanong mo magkano to? 7 lang. Ang laki. Tignan mo naman yung kamay ko, oh. Ilang ganito? 1, 2, 3, 4, 5. Ganun. Isang sako. Wow. 7 lang. Malupit. Samantalang ito is, magkano to ang kinuha ko? $3.94. Wow. Compare ko guys sa inyo. Gaano kalaki. Ito yung kinuha ko. Ayan yung nakasil. Ang mura naman. Product of Canada pati oh. Baka masiraan. Hindi maubos eh. Sayang. Lakihan. Ayan, kung sino man mag-grocery ngayon dyan, sinishare ko sa inyo. Kung madami kayo sa bahay, baka masira lang kasi sa amin, matapon lang, sayang naman yung pagkain. Pero napakalaki. Ang bigat! Ilang ano to? 11 kilo, ang bigat. Yeah, kung madami kayo sa bahay talaga, tsaka may pagbibigyan kayo, why not? Talagang makakatipid ko. Ito pa yung mga mabibili ng bulk dito, mga patatas. Made in Canada rin yan. At ganyan itsura mo. Nare-remind ako sa childhood ko, sugarcane. Diba making school, Kilwal? Ating magkaing makaninin eh. May naglalako sa amin ito sa labas ng school sa San Fernando Elementary School sa Pampanga. Ito, tatabasan, tapos ngunguyain mo, spit mo. Sugarcane nga. I-spit mo yung ano, yung fiber niya. Sa labas mismo ng school.
Kuha tayo ng shrimp kasi gusto daw ni iba ng Vietnamese salad roll. Mabilis lang kasing gawin. Naka-sale naman, members only $12. Gawa na lang ako. Mas madami pa akong magagawa. Pati yung sauce. Sige, kuha tayo ng mint at saka lettuce. Kasi meron pa akong pambalot na rice paper. Sa Vietnamese rice paper. Kuha ka. Nakita mo. Kuha ka. Honeydew. Masarap kasi may mint dun sa spring Vietnamese salad roll. Ayun, mint. $2.50. Mint bunch. $1.99. Ito nga ba yung mint? Tama. Oo. Tama. Inamoy ko pa eh. Kasi ito yung mint eh. Mas mahal lang nung nakapack kasi $2.50. Ito $1.99 lang. Ito na lang. Naka 2 for $12 yung mga muffin nila. Mas bet ko yung mga muffin dito. Hindi sobrang heavy. Ewan ko, para sa akin lang naman. Pero yung mga muffin sa Costco, parang ma-flour. Para sa akin, sa panlasa ko lang naman. Ewan ko sa inyo kung ganun din yung nafe-feel nyo. Mas bet ko tong mga to sa Superstore. Kahit mas mura yung sa Costco. And mas malalaki. Yung poppy seed yung masarap dito eh. Meron ba? Ito yung bago kong gusto. Lemon, orange, poppy seed. Tinapay naman, kuha tayo. Naka-sale yung Dempster ngayon. 2 for $5, pero 1 is $4.29. Minsan may mga deals na mas makakamura ka kapag dadampot ka ng dalawa kumpara sa isa lang. Yan. Dempster ang gusto ni Mamsi before kasi sobrang lambot nung tinapay. Pero lately yung gusto ko is yung Country Harvest kasi may chew. Ito siya. Country Harvest. Para siyang sourdough yung bread. May laban yung pag kinakain mo, may kagat. Yung tinapay. Pero kung gusto mo ng malambot, itong Dempster, masarap. Meron din guys mga Spanish bread dito na tinitinda. Pacific Hut yung tatak. Yun yung bakery kung saan nag-meet and greet yung Spot Pinoy nung summer. Ayan. Ito na try ko na, yung Spanish bread. Masarap, malambot. Ayan. Impression niya dito. Actually, yung mga tinapay na pansin ko lahat is Canada made. Ayan. Puro may Canada flag eh. Kuha lang tayo ng white bread kasi wala nang pambaon si Iban. Ito nga Country Harvest ang nabetan ko talaga lately. Malambot din, tsaka yun nga may chew, parang sourdough type yung tinapay ng pagkagawa. Ito, sugar, condensed milk, ayan. Hanap muna tayo ng ribs. Masarap yung ginagawang barbecue ribs ni Iban. Pinapalambot muna namin siya sa instant pot bago namin i-bake. Ito, 19. Depende sa bigot eh. Kasi itong isa is 22. Pero nakakat na siya sa 3. Next is gatas naman. Usually yung 1% milk lang ang kinukuha ko. Pero dahil gusto kong magpagawa kay Iban nung latte dun sa coffee maker, yung 2% ang kukunin ko. April 17. Kinukuha ko yung pinakamatagal na expiration eh. Mas mabula kasi ito sa coffee maker.
So, ito na lang. Ayun. 584. Hanap tayo ng kape. Lahat talaga may ano na flag. Kahit dito, hindi lang sa mga tinapay tsaka sa mga produce, yung mga flag. Sa lahat na pinalitan na. Ayos. Gagawa tayo ng mocha latte sa bahay. Na-addict kasi talaga ako. Mocha latte. Kaya kuha tayo ng syrup. Tapos, ng coffee grounds. Ground coffee pala. Coffee grounds. Kunin natin to. Excited na akong gumawa ng kape sa bahay. Kesa sa lagi akong nabili. Na-addict kasi talaga ako. Ang sarap. Pero grabe yung sugar ng syrup. 22 grams per tablespoon. OMG. Hanap naman tayo ng kape. Yung decaf lang. Baka di na tayo makatulog. Ayun, sana may na-share ako sa inyo. Pinapakita ko lang yung kung ano yung mga changes ngayon. Gawa ng trade war sa mga grocery dito. And since Superstore is Canadian na brand or ano ba, Superstore talaga siya ng dito talaga sa Canada. So, pinapalitan nila yung mga tags kung ano yung mga Canada made para maging aware yung mga mamimili. Ayan, Tim Hortons na lang kaya naka-sale din. Decaf lang ako kasi di ako nakakatulog. Nagpapalpitate talaga ako ng sobra kapag hindi decaf yung nainom ko. Naka-sale ngayon yung Tim Hortons. Starbucks sana bibilin ako actually. Pero, decaf, ayan. Naka-sale ngayon eh. Pero naka-sale to. Ang bango. May butas nga dun eh. Naamoy ko. Bango. Ang bango guys. Kung naamoy. May butas kasi dun oh. Ayan, bango. Ang bango talaga ng amoy ng kape. Nakaka-addict. Sinama ko lang kayo ngayon kasi last time hindi ako nakapag-vlog dito. Tapos first time kong makita na ganun na nga yung mga ginagawa nila sa mga tags. So parang nakalimutan ko tong pang-vlog ko. Kaya sabi ko next time na mag-grocery shopping ulit kami, i-vlog ko para mapakita ko sa inyo yung mga changes since nung announcement nung trade war na yun. So naku, muntik ko nang makakuha tong hindi honey nut. This one? No, the English. My baby makes my heart happy. Kasi matabang talaga yung isa. Ito na lang nga. Same price lang naman. 547. Mas okay itong isa. Konting gambot na lang guys. Malapit na. Pag talagang dito sa Superstore matagal din, halos an hour or an hour and a half. Gusto nga ni Iban magpa-deliver na lang kami para daw hindi nasasayang yung oras namin sa paggala-gala dito, paghahanap. Kaya lang minsan gusto ko nakikita yung item. Hindi naman pinipili nila kung anong kukuhanin nila pag online. Vegetable oil naman. Ito yung binibili namin. Yeah, kuha na ako. Doon yung chips ahoy. Konti pa rin pala talaga yung mga tao on a Monday. Pero ewan ko, bakit puno yung parking lot? No. Nito yata yung syrup, hindi yung kanina. Hershey's. Mali yata yung kinuha ko kanina na syrup. No. 20 grams. Ilan na tayo guys, finally. Sige, dito na lang. Uy, butchokoy, BCR. Nagmahal na talaga yung mga bilihin ngayon. Parang automatic, every punta mo sa grocery, minimum 100. Apat pa kami niyan. What more yung mga mas malalaking mga families, diba? Ayun, kahit gano'n ka magtipid or bilhin mo yung mga sale na items is mahal na talaga.
So, ayun guys, salamat sa pagsama sa vlog namin today. Sana nakita nyo rin yung mga ibang naka-sale items kung may hinahanap kayo. See you in our next one. Bye!